Anak ko tumakbo ulit. Kasi Mayor. pangit mo. Tatakbo ko ulit. Ayun. Mayor. Mayor, wag mo na pakawalan yan. Hindi na, todits na lang ako. Bali, Promise. Mayor, meron ka mga ano, 3 terms pa. May awaan Diyos, may 2 term pa ako. Tapos anak mo naman. Hindi na. Kasi magkamukha naman kayo. No, it's not for me to decide. Marami naman akong mga kasama ngayon na naglilingkod. Katulad nung ginawa ko dati na maaari naman silang humalinhin. Nasa tao naman yan. Kamusta naman kayo yung dating mayor? Okay naman, nagkita kami nung birthday ni Boss Danny. Nagbisita ako sa Puntod. Nagkita kami ng Ninang, nagkita kami ni Roland Valeriano, ni dating Mayor Hani Lacuna, at saka si Pogs Abante, o si Princess Abante. Ayun, nakita ko sila lahat sa Puntod. Kasi boss ko yun, yung nakalibing. Birthday niya, mayor ako eh. Sa South Cemetery. Hindi nagsisigaw. Ha? Hindi naman nagsisigaw. Hindi naman, very ano naman, very warm naman. Very warm naman. And ano naman yon, mga nakapag-aral naman yung mga yon. Mas maganda ang pakikitungo naman nila sa akin sa pagbisita ko sa tatay nila. In fairness, I have to give it to them. And congratulations, Yorme. So far, yung sa buong NCR, ikaw yung pinakamasigasig talaga dito. Talagang tinututukan yung kriminalidad. Congratulations sa pagkakahuli. Napakarami sunod-sunod eh. Oh. Hindi, ako naman hindi naman ako nagkukulang ng paalala. You know, the city government of Manila will never be perfect government. I cannot Si Jesus lang ang perfecto. But one thing for sure, habang sila'y pinapaalalanan ko, kung makikinig, thank you very much. Kung hindi naman, pag ginawa nila sa Maynila, magtago na sila sa lahat ng kuweba. Wepaks ang nanay nila. Kasi talagang desidido kaming galugarin ang buong Pilipinas. And I don't mind apprehending and catching them within a few hours, one day, 1 week, 1 month, 2 years, 5 years. Basta mananagot. Pag ginawa ninyo sa Maynila, sigurado, hahabulin namin kayo. Susunugin ko lahat ng piso ng kaban ng bayan. Mapapanagot lang yung mga gumawa ng krimen na nakapang-api sa pag-aari ng tao, nakapag-abuso sa pag-aari ng tao, o nakapanakit ng tao. O at minsan nakagawa pa ng karumal-dumal na krimen. Kailangan managot. Pinipilit ko naman na magkaroon ng certainty in the city of Manila. Ngayon, minsan nakakatsamba kami. Naiiwasan. Pero madalas hindi, pagka ginawa nila sa Maynila, is just a matter of time, makakalawit namin. Tingnan ninyo, if you will Google it, you check the YouTube, no? Naalala mo yung isang, nanalo na ako mayor pero hindi pa ako nakaupo. May isang TNBS na sinaksak sa loob ng taxi niya sa Okada ba yun o sa ano. Tapos 2 buwan nang hindi nakikita yung almost 2 months nang hindi nakikita yung biktima. Di ba pagkaupo ko, I think 3 days o 4 days pa lang. Sumuko sa akin yung mga suspect. Pagkasuko, sabi ko, pwede ba, total, inaamin nyo naman na, pwede ba ako makisuyo para makapiling naman ng kanyang mahal sa buhay yung mga labi ng biktima, ituro nyo sa amin. Pumayag sa akin. Di mangyari ba, inintrega ko sila sa kaibigan mo na NBI. Yan. Maalala na naman yun. Dinala ko doon. Kasi sila na may tangan ng kaso pinadala ko sa NBI. Natuwa naman ng NBI. Ano lang, overnight lang. Nakuha sa Nueva Ecija yung bangkay. So ibig sabihin, yes, we will do our best in our own little way. Kaya sa mga manonood, hanggat maaari, una, siyempre, yung mga tulongges, magbagong buhay na kayo.
Kaya lang, Kung hindi naman, wala naman ako magagawa. Oh, pero pag ginawa nyo sa Maynila, not worth it. We'll go after you. Yorme, may issue dyan na yung tungkol sa mga, di ba, yung nahubad, na naglalakad-lakad sa kalsada, mga tambay. May mga issue na ito daw ay anti-poor lang. Kasi napakarami pa rin daw ngayon sa Malate, especially sa Malate, na mga illegal na mga Koreano na nagdodroga sa loob ng mga JTB, KTB. Ay hindi sila pinupuntirya, pero yung mga nakatambay lang, sila pa ang pinupuntirya. Parang ang iniisip tuloy ng iba, bago kami yung hulihin ninyo, na nakaubad lang naman kami, wala naman kami ginagawang krimen, bakit hindi unahin yung mga galugurin nyo yung mga club doon, na kung saan, doon mismo sa loob ng club, tumitira sila. Good point, no? Banat, mamaya, pwede ba i-tip mo sa akin kung saan yung club na Doon tayo mag-club? Oo. Hindi. Hindi ko ito tolerate yun, lalo na droga. Alam mo naman, mapagpanting din ang tenga ko pagka usapan ay droga. But with what the new rules about mga nakahubad, hindi ko masyadong iniintindi yun nowadays kasi nasa krisis tayo. Mas inuuna ko muna, paano ko ba maitatawid, maiibsan, mapapagaang yung hirap na dinaranasan tao sa kasalukuyan dahil sa krisis. So more than anything else, ako ganoon. Ngayon, halimbawa naman, if there is right information about they're doing it in Manila, itong mga Koreano o Banyaga o Pilipino, kahit sino, isulat mo mamaya sa akin yung kakalawitin ko yan. Hindi, we are certain about our rules. We try to be certain in as much as we can. But yung mga hubad-hubad, hindi ko masyado pinapansin except yung 55-55. Ordinance 55-55. Yung magiinuman sa kalsada na walang permiso. Kasi minsan pinapayagan naman natin, lalo na kung may mga birthday, dala ng may hirap yung kapitbahay, yung mga kababayan kong iba, sa labas na lang sila naghahanda. Una, mainit sa oblo, sa eskinita. Ako, I grew up with them. Di ba? Tayo, eskinita, lalabas ka talaga eh. Doon maghahanda, magte-tent. Tapos maya-maya, alam mo naman ang Noipi, kakaraoke. Habang nagkakaraoke, tumatangga. Yun naman, nag-aastama sila ng permiso. Kasi hindi naman pwedeng overnight. But, like, hanggang madaling araw, yung ngalangalan nila, binubuga pa nila. Kasi nakakapamerwisyo naman ang kapwa. Other than that, hindi ko masyado siyang pinagkakaabalahan ngayon. Curfew at 55-55. Yung curfew, kasi iniiwas ko naman yung mga bata sa posibleng mabiktima ng, alam mo, away bata, away kalsada, away kapitbahay, o kaya baka mamaya may mga masamang loob na itong mga minor de edad nasa peligro de ora, nasa kalsada pa. So, in our own little way, being a father of the city, we wanted to extend our love and understanding and care sa ating mga minor de edad. Yorme, marami nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Yes. Wala akong ganoon. Action Demokratiko ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats. 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple.
O, di tapos na. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, Yeah. asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... Una, asukal Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So I listen to, salamat naman, 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisan pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Maynila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan, then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babangon sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako
Salamat sa Diyos, sa tao, nanalo para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong krisis na ito. Yun ang punto ko lang So dyan. talagang ang focus nyo yung mga taga Maynila. Parokyal. Pag tinignan mo to sa mga politiko, yung analyst, masyadong parokyal yung mindset ko. Because, wala naman akong pakialam sa kanila sa taas. Diyan na lang kayo sa ibabaw. Magsabunutan kayo dyan. Basta todits kami. Hindi to. It's not because I don't care. It's just that may kanya-kanya tayong boxing. Tapos may kanya-kanyang arena. Jay. Si Mayor, si Chua, kamusta na kayo? Okay naman. Si Joel went to me and with his man enough. No, went to me with Erwin Cheng. Mga non-party mates ko to nung nakaraang eleksyon. Pero mga atabs natin yan nung araw. Kaya lang, masaya naman ako. Nagtagumpay sila sa buhay, di ba? Tapos ngayon, napawalay sila sa akin nung nakaraang eleksyon. Siyempre, hindi mo rin masisi dahil atabs din natin yung naging mayor. Pero, naghingi naman sila ng pasensya. Ako naman, bakit hindi? Si Jesus nga nagpatawad eh. Pero Yorme, Sino pa kaya ako? Pero, may daw yun. May daw yun. Tinuluyan ko pa rin yung mga dapat kong itama. Nakita nyo naman. Wala naman so nagbago. ngayon existing yung, kasi di ba may nakita kayong mga katiwalian na nangyari. Nagdemanda kayo. Nakademanda yun. Yung So tuloy pa rin yun. Nakademanda yun. Hindi naman matatapos yun. Pati yung yung mga naging kasapakat doon sa pamiminsala ng pera ng Maynila. Yes. Nakademanda yun. Because, kasi sabi ko, di ba, nung naalala mo yung, yung State of the City address, I will dedicate 98% of my time recovering fiscally and physically the city of Manila. 2% of it or 5% of it will go after them. So, ibig sabihin, ginampanan ko yung tungkulin ko, hindi siya pag-aakusa. Akusa lang, yung laway-laway lang. Technical, nakakuha kami ebidensya, pinail namin sa ombudsman. May isa nakapile sa ombudsman, isa nakapile sa korte, regular court. Ang dami nila. Nakakaso yan.